Sabi nga sa mga awitin, love is all that matters. Sabi sa mga kasabihan, ang pag-ibig daw ay walang kasarian. Ito ay para sa lahat ng tao. Ikaw man ay maging babae, lalaki, LGBT ka man, mahirap ka man, mayaman ka man, ano man ang estado mo sa buhay, gaano ka man kayaman, gaano man kahirap ang buhay mo, dukha ka man kung matawag, ang pag-ibig ay para sa lahat. Pero ang karanasan ni Bernardo o Betty kung tawagin ng kanyang mga kaibigan ay sobrang kakaiba. Ang pagmamahal niya ay kay Patrick ay napalitan ng puot at dusa. Oy! Ready na ba yung almusal ko? Yung mga damit ko at sapatos okay na ba? Naku naman baka malate pa ako niyan ha? Sigaw ni Patrick sa banyo habang siya naliligo. Oo naman mahal ko, okay na. Huwag ka na mag-alala. Malambing namang sagot ni Betty o ni Bernardo. Lumabas ng banyo itong si Patrick at nagbihis. Mabilis siyang kumain at talian siyang umalis. Ni magpaalam ng maayos kay Betty ay hindi man lang niya magawa. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nasasaksahan iyon ni Mosang, ang pinsan ni Betty, sa mga kakaibang kilos nitong si Patrick. Wow naman, Beshi, ang aga natin magsipag Saan bang punta nun? At talagang dali-dali siyang umalis. Hindi mo lang nagpaalam sa'yo Napapansin ko parang yayatingin niya sa'yo Alalahanin mo, binabaril sa luneta ang mga syunga. Martir pala. Pabirong payo ni Mosang. Hay nako Beshi, hayaan mo na ako. Mahal na mahal ko yung si Patrick. Isa pa, siya ang buhay ko. 8 taon na kami at alam kong mahal niya din ako. Sagot naman ni Betty. Bulag si Betty sa lahat ng pagbabago ni Patrick. Basta mahal niya ang binata, sapat na yon. Umuwi man siya o hindi, magsinungaling man si Patrick o hindi, wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, mahal niya ito at sapat yon. Dumating ang buwan ng Mayo at muli, rarampa na naman itong si Betty sa mga paligsahan ng mga nagagandahang mga bading sa bayan nila. Tanging yun na lamang ang kanyang kaligayahan, ang pagsali sa mga beauty contest. At sa ganung okasyon, doon niya nakikilala ang mga tao at mga kaibigan niya. Doon din niya nakilala si Patrick noon. 15 anyos at backup dancer ng isang kandidata. Nang dahil sa mga beauty contest na ito, 3 araw siyang mawawala. Sa isang hotel siya titigil kasama ng mga kandidata. Kaya naman lahat ng mga dapat ihanda, mga kagamitan at damit ni Patrick, kailangan niyang ihanda ng mas maaga. At syempre, mga datong, mga pera, dapat nasa ibabaw ng ref para madaling makita. At may note pa. Isang waiter daw ang trabaho ng kanyang mahal na si Patrick sa isang 5-star hotel sa Manila. Pero bawal daw siya pumunta sa lugar na yun. Bawal daw kasi ang bakla doon. Teka, di ba sis yung boyfriend mo ay waiter? Siyempre pag waiter ka, you have uniform. Pero bakit wala akong makita? Kahit isang pares man lamang ng uniform, kahit necktie man lang o bowtie, wala akong nakikita. Wala siyang suot? At kung 5-star hotel yun, di ba dapat mas bongga ang uniform nun? Teka, you get my point? Gets mo ko, di ba? Saad ni Mosang. Basta hayaan mo siya. Basta ako, ihahanda ko ang mula sa brief hanggang medyas para sa 3 araw. Lahat yun. Para naman ang mahal ko ay napaka-komportable at hindi magbukang dugyot. Pati mga bagong pabango niya, nandyan na rin, nakahanda na from Lazada. At ang anda na rin, alam mo naman, baka magalit yun pag wala siyang pera, pag kulang ang allowance niya. Alam mo na, dagdag pa ni Betty. Kakaiba ka talaga, Betty. OMG talaga. Hindi ako makapaniwala. Minsan tinatanong ko sarili ko, ano ka ba talaga? Partner ka ba o nanay niya? Pero, alam mo, hanga talaga ako sa'yo. Hindi ka pa nananalo sa contest, may corona ka na. Ano ka ba, sis? 3,000? 3 days ka lang naman mawawala. Ano ka ba? Shhh! Ano ka ba? Huwag kang maingay dyan. Ang dahil mo naman kasing sinasabi, huwag ka na kasing makialam. Okay? At noon nga, matapos asikasuhin ni Betty ang mga damit at mga gamit ni Patrick, siya naman ang naghanda. Siya naman ang nagready. Kailangan na niyang umalis para sa contest. At tuluyan na nga silang umalis ni Mosang. Sa dami ng iniisip at alala nitong si Betty tungkol sa sarili niya, sa partner niya at sa pamilya niya, pansamantala nga siyang nakalimot sa lahat ng mga ito sapagkat siya'y nanalo bilang isang second runner-up sa contest na yun. Hindi man niya masungkit ang corona at ang first place, ang mahalaga, naging masaya naman siya at nag-enjoy siya makita ang mga bagong kaibigan at mga dating kaibigan niya.
Bagong experience para sa kanya. Halos 10 taon na rin na sumasabak siya sa mga gay pageant at hindi naman ito umuuwing luhaan. Umuwing masaya at nagbibiroan, tawa ng tawa at sobrang excited ng dalawa, si Mosang at si Betty. Nang bigla silang magulat, may narinig silang iyak ng bata sa loob ng kanilang bahay. Noong una, natakot sila. Dahan-dahan silang pumasok sa bahay, dahan-dahan pumasok sa kwarto at sumigaw siya ng, "Patrick! Patrick! Patrick, nandiyan ka ba, mahal? Bakit may sanggol dito? Ano ba yan? Bakit po iniwan ng bata sa..." Ano ba naman tong batang to? "Hi baby, kamusta? Patrick, mahal! Iniwan mo yung bata sa kama." Putris naman talaga. Hanggang dito ba sa CR kakausapin mo ko? Anong gusto mong gawin ko? Ebs na ako. Alam, bitbitin ko yan dito. Sagot naman ni Patrick habang nasa loob ng CR. Mahal naman, walang sigawan. Isa pa, ang ibig ko sabihin, bakit ba may sanggol dito? Kanino tong anak? Kapatid mo ba to? Ano ka ba, mahal? Parang lagi ka nalang galit. Alam mo, pagod lang yan. Nagtatanong lang naman ako eh. Si mahal talaga. Ang sabi naman ni Betty. Hay nako sister, mukhang alam ko na yan. May kakaiba akong naaamoy. Amoy problema, amoy stress. Nako, ang datingan niyang tono na yung pananalita ng mahal mo. Nako, mukhang kakaiba talaga. Good luck na lang sis. Ang sabi ni Mosang. Halo-halong emosyon ni Betty. At paglabas nga ni Patrick ng banyo, agad siyang humarap kay Betty at sinabing ang lahat ng hinala ni Mosang ay totoo. Problema nga ang dala ni Patrick. Ang sabi niya, andyan na yan eh. Alang itapong ko yan. Dugot lamang ko yan. Ano gusto mong gawin ko? Tanim ko sa lupa yan? Mag-isip ka nga. Ano ba? Ang sabi naman ni Betty, ano? Ang ibig mong sabihin matagal mo na ako niloloko? At anong gusto mong maramdaman ko? Anong akala ng ina ng batang yan? Bahay ampunan ako? Ano? Bibit-bitin mo rito sa papakainin ko? Ano ka ba naman, mahal? Patrick naman. Sa'yo nga hirap na ako. Sa iba pa? Saan tayo kukuha ng mga panggatas niyan? Pang-pampers niyan? Panggamot at vitamins niyan? Nag-iisip ka ba? Mahal naman. Nisahod mo nga, kulang na kulang pa sa bisyo mo. Ang sabi naman ni Betty. Letse talaga, araw-araw na lang. Ano ba? Ang dami mo agad sinasabi. Bakit? Umuuwi naman ako sa'yo, hindi ba? Di ba yun ang gusto mo? Gusto mo akong nakikita? Gusto mo akong katabi sa kama? Di ba? Saka bakit? Ipinilit ko ba sa yung ibahay mo ko? Di ba hindi? Actually, gusto ko nang umalis. Pero kailangan ko ang tulong mo. Kaya bumabalik ako. Tsaka isa pa, kung ayaw mo sa akin, bitawan mo ko. Iiwan kita. Sagot naman ni Patrick. Nang biglang umiyak ang sanggol at natigil ang pag-aaway ng dalawa, at agad namang inasikaso ni Betty ang bata sapagkat napaka-cute itong batang ito. Nanlilisik naman ang mata sa galit ni Mosang. Alam niya ang ugali ng kanyang pinsan. Tsak, magpapauto na naman to kay Patrick pero hindi siya pwedeng makialam. Mahal, makinig ka nga sa akin. Sagutin mo lang yung tanong ko. Nasaan na ang ina ng batang ito? Bakit hindi siya mag-alaga? Matapos kay magpakaligaya sa likod ko? Dito mo siya dadalhin sa harap ko? Ako mag-aalaga nito? Sagutin mo nga ako, mahal. Ang sabi ni Betty. Ganon. Gusto mo ng sagot. Ito ang sagot ko sa tanong mo. Ang alam ko, sumama siya sa kabit niyang Hapon. May asawa na siya dun sa sa China ba yun o sa Japan? Kung nasan man siyang parte ng mundo. Hindi ko alam. Biglang pumunta dito isang araw, iniwan ng bata at sinabing sa akin daw. Di ko nga sigurado kung akin yan pero tinanggap ko. Akin daw eh. Matagal na kaming wala ng kanyang ina. Nabuntis ko na siya nung nag-uusap pa lang kami noon. Pero to make the long story short, hindi na kami noon. Ang sabi ni Patrick. Alam na alam ni Mosang, ramdam na ramdam niya habang kausap ni Patrick ang kanyang pinsang si Betty, nagsisinungaling lamang ito sapagkat may mga bali-balita at mga chismis kumbaga. Ilang beses na raw nakikita itong si Patrick na may kasamang babae. Kaya lang wala siyang pruweba, kaya alam niyang wala siyang magagawa. Wala siyang masasabi sa pinsan niya, wala siyang karapatang magsumbong. Again, wala siyang pruweba. At muli nga ang kinatatakutan nitong si Mosang ay nangyari na naman sa kanyang pinsan. Nakita niyang hinagod ni Patrick ang likod ng kanyang pinsan. Hinalikan sa leeg, hinalikan sa noo, niyakap. At doon nga, bumigay na naman ito at nagsarado ng pintuan ang dalawa sa kwarto. Napabulong na lamang itong si Mosang ng,
Hay nako, Diyos ko Lord, ayan na naman po kami. Parang walang nangyari. Dagdag pakainin naman to ni Pinsan. May trabaho siya pero may trabaho ako. Itong si Patrick, ewan ko ba dito? Nakakaumay na rin. Kinabukasan, isang magandang umaga, nagising si Mosang. Naghaharutan, nagtatawanan at nagkikilitian ang dalawa, si Betty at si Patrick, habang tulog na tulog ang bata sa kama. At ngiting aso naman itong si Patrick. Hay, naku sis, mukhang magandang gising mo ha. Wala na akong masasabi, iba talaga pag may dilig, ano? Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa'yo ha. Bulong ni Mosang kay Betty. Sa pagdaan ng panahon, naging maayos naman ang pagkasama ng dalawa. Itong si Betty at si Patrick ay magkasama pa rin hanggang ngayon. Lumaki na nga ang sanggol at dahan-dahan nga nag-uutay-utay itong maglakad at lahat si Betty ang kumikilos, si Betty ang gumagastos. Psst! Psst! Oy! Betty! Halika nga dito, mahal. Ganda mo naman. Chicks na chicks ka ngayon ah. Ganda ng mga lipstick natin dyan ah. Bagay sa iyan. Sexy mo ah. Wala ka talagang kupas. Ah, may extra ka ba dyan? Pahingin mo akong pera oh. Magagrab lang ako. Kailangan ko mag-taxi. Kailangan ko lumabas. I need to see my friends. Makikita ko yung mga tropa ko. Mukhang may inuman session kami mamaya eh. Sige na. Saan ni Patrick? Ay nako baby, mahal naman. Binobola mo pa ako pero sorry. Konti na lang yung pera ko sa wallet. Baka bariyan na lang yun. Makapambili ng pampers ng anak mo, si Mateo. Ano ka ba? Mahal, mag-jeep ka na lang o kaya mag-pedicab ka. Isa pa, uunahin mo ba yung mga tropa mo? Magiinuman pa kayo? Maghanap kaya ng trabaho, mahal. Lumalaki ng anak natin. Nalaki na rin yung gastusin natin. Ang sabi ni Betty. Eh di wag kung ayaw mo. Ang dami mong satsat. Makaalis na nga. Padabog pang lumabas ng kwarto itong si Patrick. Uy, Mosang, halika nga dito. Halika. Hanap ka nga ng racket para sa atin. Wala nang gatas si Mateo eh. Wala nang gatas yung bata, kawawa naman. Daing ni Betty kay Mosang. Wow naman, nanay na nanay ka dyan ah. Pero huwag kang mag-alala, may alam ako. Ang alam ko, meron akong schedule ng make-up sa susunod na mga araw. Kasalan ng kaibigan ko. Ang gawin mo, ikaw ang jumuti. Isama mo si Mateo, ako mag-aalaga sa location ha. Kaya mo yan, ang sabi ni Mosang. Ay naku sis, ang laki talagang tulong pag nandyan ka. Paano kaya kung wala ka? Alam mo, thankful talaga ako. Ganda-ganda mo. Saka yung utang ko sa'yo, baka di ko na muna mabayaran na. Babalik ko lang sa'yo pag may extra ko. Sambit pa ni Betty. Teka. May napapansin ako, sis. Parang hindi ko nakikita ang boyfriend mo. Akala mo walang anak kung makaalis ng bahay. Ang sabi ni Mosang. Ang sabi naman ni Betty, ay nako sis, nag-away kami. Malala yung away namin. Gusto niya kasing unahin yung pangailangan niya, yung tropa niya, tsaka yung bisyo niya. Sabi ko, pagod ako sa pag-aalaga ng anak niya. At isa pa, may pa isa-isang nagpapagupit kaya pagod talaga ako. Nagalit at matanda na daw kasi ako. Ayun, medyo nagkapisikalan, sinaktan niya ako. Diyos ko, akala ko naman naka-eyeshadow ka. Black eye pala yan. Diyos ko naman. Buwisit talaga yung lalaking yan. Wag na wag siyang makabalik-balik, talagang buwisit siya. Sabi ni Mosang. Sa kasamaang palad, hindi na nga bumalik pa itong si Patrick sa bahay nila. Sinubukan siyang hanapin ni Betty sapagkat miss na niya ang kanyang partner. Sa mga club, mga tambayan, sinubukan din niyang kausapin ang mga dating kaibigan nito subalit wala. Wala silang Patrick na nakita. Sa pagdaan pa nga ng mga linggo, dahan-dahan niyang nare-realize at natatanggap ang lahat. Si Betty, kitang-kita rin niya ang paglaki ng bata sa kanyang poder. Katulong niya sa pagpalaki rito ang kanyang pinsang si Mosang. Mahal na mahal nitong batang ito si Betty sapagkat sa gabi nagbebenta ng balot. Sa umaga, naglalabada rin. Nag-aaral na kasi si Mateo at malaking-malaki ang ginagastos niya. Mga pangangailangan sa school, mga tuition fee, mga bagong damit at lahat-lahat. Si Betty ang nag-aasikaso. Hindi nakakapagtaka na mahal ni Mateo ang kanyang mama Betty. O Mateo, anak, nasaan ka na ba? Magpalit ka nga ng damit mo at namalabahan ko yan. Baka matuyuan ka ng pawis ako, baka magkasakit ka pa. Bumili nga pala ako ng bagong uniform mo para okay na okay ka sa Monday, ha? Magmerienda ka nga muna at baka nagugutom ka. Ang sabi ni Betty.
Mama, magpahinga naman po kayo. Araw-araw gabi-gabi nagkatrabaho kayo para sa akin. Pumapayat na po kayo, ang sabi naman ni Mateo. Sa kagandahang palad, lumalaking mabait ang batang si Mateo at pinaparamdam niya na kahit bakla ang kanyang magulang, mahal na mahal niya ito. Handa niyang ipaglaban ang kanyang mama sa lahat ng mga tao. Saktong 10 taon at kaarawan ni Mateo noon. Masaya nagdaos ng kaarawan ng bata at may handa ng simple lamang, mga pagkain at ang maborito niyang spaghetti. Bigay ng kanyang ninang Mosang at iba pang mga bading na tropa ng kanyang mama. Habang nagkakantahan, nagtatawanan, sumasayaw at nagkakasiyahan sina Mateo at ang mga bisita roon, nang biglang may pumaradang isang kotse sa labas ng bahay. Bumaba doon si Patrick at isang magandang babae na mukhang mayaman. "Where is Mateo? Kukunin ko na ang aking anak," saad ng babae. Sabi naman ni Betty, "Ano? Anong anak ang sinasabi mo? Aba, miss, baka naliligaw ka ng bahay. Sino ka?" Sagot naman ni Betty, "You heard me, right? Anak ko." "Oo, alangan namang anak mo, wala ka namang matres, wala ka ngang partner. Anong sinasabi mo? Isa pa, anong klase ng buhay ay bibigay mo sa kanya? Napakahirap mo lang, isang kahig, isang tuka. Baka pati lumaking bakla yung anak ko. Dugyot katulad mo. Anak, tara na, uuwiin tayo sa mansyon," saad ng babae. "Teka, ikaw? Patrick? Ano to? Ang kapal naman ng mukha mo. Bakit ka nandito? Matapos mo kong iwan? Pagkatapos kong itaguyod ang anak mo? Palakihin ng maayos ang anak mo? Kukuhanin mo ng ganito-ganito lang? Ano? Wala kang konsensya," saad ni Betty. Naku, lumang tugtugi na yan. Naku, magtigil-tigil ka nga, matandang bading ka. Pakinig ka nga sa sinasabi mo. Do you know what you're talking about? Wala kang mga anak. Wala kang kakayahang magkaanak, kaya tigil-tigilan mo kami. Wala kang laban kasi kami, ang totoong magulang. Ako ang ama at siya ang ina. Kaya tama ka na. At baka makatikim ka ng tadyak sa akin. Umayos ka nga. Simula noon pa matigas na yung bungo mo, sigaw ni Patrick. "Ma, sino po sila? Ayoko po sa kanila, mama. Mama, huwag niyo po kong iiwan sa kanila, mama," hagulgol ni Mateo. At sa pilitan ngang kinuha na mag-asawa si Mateo at naiwag nagmamakaawa itong si Betty at maya-maya pa nga may mga pulis nang dumating, ipinatawag ng asawa ni Patrick. Kaya naman walang nagawa itong si Betty kundi ang umiyak na lamang. Namatay na pala ang asawang Hapon ng ina ni Mateo, kaya pala napakarami ng perang nakuha niya rito at ang mga kayamanang iyon ay kanyang inangkin. Hindi pala din napuputol ang kontak niya kay Patrick. Mula noon hanggang ngayon, magkausap pala itong si Patrick at yung ina ni Mateo. Kaya mula nung simula pa lamang, pinapaikot na nitong si Patrick si Betty. Halos magkasakit na nga itong si Betty sa kanyang pag-iisip. Kumusta na kaya ang kanyang anak na si Mateo? Kumakain kaya siya ng maayos? Naiisip man lang ba siya ng kanyang anak na si Mateo? Ngayong kasama na niya ang kanyang tunay na mga magulang? Hindi niya malaman ang kanyang gagawin. Sa kabilang dako, ang mag-asawa naman ni Patrick ay lulong na lulong sa kasino, sugal at bisyo. At napabayaan din nila ang bata. Kawawang Mateo. Dumating pa nga ang pagkakataong kailangan nilang magtago dahil sa mga utang sa iba't ibang tao. At ang lupa't bahay, narimata na doon sa bangko. Minsan isang araw, gutom na itong si Mateo, kaya ang ginawa niya, lumabas siya ng bahay upang kahit paano'y makahingi sana ng pagkain sa mga kapitbahay doon. At nagbabalak siyang tumakas para hanapin ang bahay ng kanyang mama. Kaya lang, hilong-hilo siya sa gutom. Natumba na lamang siya habang tumatawid at nasagi siya ng isang napakalaking truck. Dugo ang duguan ng bata dahil siya'y tumilapon. Mabuti na lamang at may napadaang ambulansya at agad siyang nadala sa ospital. Magandang balita na sana sapagkat ligtas naman ang bata, kaya nga lamang ang masamang balita, tumakas ang driver ng truck. Mayroon namang CCTV sa lugar na yun, subalit sira ang mga ito at hindi gumagana. Wala silang alam na paraan upang kontakin o malaman kung ano nga ba ang personality o ano nga ba ang pagkakakilanlan ng driver na yun. Wala pang kapera-pera ang mag-asawa. Si Patrick agad tumakbo kay Betty. "Anak ka talaga ng malas, oh." "Ano? Napano yung anak ko?" "Tandaan mo, Patrick, babawiin ko sa iyo ang anak kong yan. Isusumbo ko kayo sa DSWD. Wala kayong kaamor-amor sa bata. Isinusumpa ko kayo, Patrick. Ano ba naman yan? Anong klaseng magulang kayo? Inangkin ang kinyo siya tapos papabayaan nyo?" Sigaw ni Betty habang naghahanda para puntahan si Mateo.
Doon sa ospital, kinausap ng doktor ang mag-asawa at sinabing, mawalang galang na po, kailangan po ng dugo ng bata at sa kasamaang palad, kayo pong mag-asawa ay hindi po kadugo ng bata. Teka dok, paano nangyari yun? Ako ang ama, siyang ina. Paano hindi kadugo? Yun nga po ang nais kong ipaliwanag sa inyo. Sir, ma'am, due to many possible combinations, meron talagang mga pagkakataon na hindi katugma ng dugo ng mga magulang ang dugo ng bata. Sa process na ito, kailangan po natin ng taong mismo at eksaktong kadugo ng bata. Ibig mong sabihin magkakaroon ng komplikasyon kapag hindi kadugo? Ganun ba yun? Ang sabi ng babae. Kita mo yan? Mukhang Patrick hindi rin ikaw ang ama ng batang yan. Hay nako, kawawa si Mateo sa inyo. Mas nakakadiri kayo, maghalo-halo na kayo. Dok, ako, baka pwede po ako. Ang sabi ni Betty. Hindi rin pwede ang dugo ni Betty kaya naghanap siya ng paraan. Humanap siya ng mga taong makakatulong sa kanya. Maaari maging donor doon sa Red Cross. Sa awa ng Diyos, si Betty nakahanap ng taong willing mag-offer at magbigay ng dugo sa bata. Lahat ng ipon ni Betty naubos at nakaligtas naman si Mateo sa kamatayan. Gagawin ko ang lahat para sa anak kong si Mateo. Wala akong pinanghihinayangan. Wala akong pinagsisisihan. Pera lang yun. Kaya ko pang kitain yun. Pero ang mawala sa akin ng aking anak, hindi ko kakayanin. Ang sabi ni Betty. Matapos ang pangyayaring iyon, nagsampa agad ng kaso itong si Betty upang ipaglaban ang kanyang karapatang maging guardian ng batang si Mateo. Sa ngayon, wala nang legal guardian ng bata sapagkat ang mag-asawa kailangang harapin ang mga taong pinagkakautangan nila, ang mga taong pinagkakataguan nila. At may record pa ng drugs sa mag-asawa kaya't nakulong ang mag-asawa. Kaya noon, nakuha ni Betty ang bata at muli sila ay nagkasama. Sayang masaya si Mateo nang makita muli ang kanyang mama Betty. Ganon din naman si Betty nang makita ang kanyang anak na si Mateo. Sa pagdaan ng panahon, ginawa nila ang lahat upang makaraos sa buhay. Nakatapos ng kolehiyo itong si Patrick at ganap na nga siyang engineer sa sikap nilang dalawa. At ngayon nga, wala na silang paglagyan ng saya. Matanda na rin si Betty at nananatiling bukas ang kanyang parlor at meron siyang mga taong tinutulungan sa buhay. Nausap ni Betty ang kanyang anak at sinabing, "Anak, may balita ako sa iyo. Alam mo ba ang balita? Laya na ang iyong ama at iyong ina. Ang nais kong gawin mo, patawarin mo na sila. Alagaan mo sila. Alam kong hindi sila naging mabuting magulang sa iyo, subalit hindi kita pinalaking masamang tao. Igalang mo ang iyong ama at ina. Sa akin sila nagkaroon ng kasalanan at alam kong pinagbayaran nila iyon sa loob ng kulungan. Magulang mo pa rin sila, aking anak. Ikaw nang bahala." Ang sabi ni Betty. Uunawaan naman ni Mateo ang pangaral sa kanya ng kanyang mama Betty kaya't pumayag siya sa gusto nito. Magkakasama sila ngayon sa iisang tahanan. Kinalimutan ng nakaraan, nagkapatawaran, humingi ng patawad sa isa't isa at ngayon nga, magkakasama sila sa iisang bahay, tumatawa, nagkakaiyakan minsan, nagkukwentuhan araw-araw at ilang taon pa nga ang dumaan, nagkaasawa na itong si Mateo at gaya ng kanyang mama Betty, naging isang mabuting magulang ni siya rito at ang lahat ay nabuhay ng mapayapa. Ang pagiging magulang ay hindi bumabatay sa kung anong iyong kasarian. Hindi bumabatay sa kung magkano ang lamang pera ng wallet mo o ng iyong bangko. Ito ay tumutukoy sa kung gaano mo kamahal ang iyong mga anak, ang iyong pamilya at ano ang kaya mong i-risk para maalagaan sila ng mabuti. Ang pagkapatawad ay parte ng pamilya. Patawarin ang isa't isa at bigyan ng pagkakataong makabawi sapagkat wala namang perpekto sa ating lahat.